Bakit nga ba paulit-ulit mong gustong bumalik sa isang lugar na malayo ang lakarin, matarag ang lulusungin, at kung minsan ay mapapaupo ka pa sa mga batuhan na malayo mong babaybayin? Simple lang, matitiis mo bang hindi mabalikan ang ganitong lugar na may maganda at may malinaw na tubig upang mag-relax? Kalimutan ang mga problema sa bahay para sa tubig ay lumundag. Namnamin ang ganda ng lugar at malamig na tubig na sa iyo'y naghihintay. Enjoyin ang mga prutas na minsan ay iyong madadaanan na bigay ng inang kalikasan. At matatapos ang inyong lakad na may mga bago kang kaibigan na sa harap ng pagkain ay masaya kayong nakapagkwentuhan. Araw ng Sabado at dito nag-umpisa ang day off namin ni Dina pansamantala. Inaya kami ng aming mga kaibigan upang bumalik sa Barangay Kabalisan upang bisitahin ulit ang Sitio Binali Falls 1 and 2. Habang naglalakad nga kami ay may naamoy kaming hinog na langka, kaya naman hinanap namin yun kung saan banda kasi sabi namin parang ang sarap-sarap talaga ng amoy. At nang makita namin ay may bahagyangang nabubulok ng hinog na langka. Nabubulok na pero tingin naman namin ay may mukhang makukuha pa, kaya naman hindi na kami nag-atubili para sungkitin yun. Inabot din ng matagal-tagal bago hindi napabagsak ang hinog na langka at hindi kami nag-atubili upang ito agad ay mahiwa. Sa unang tingin namin akala namin kami ay wala nang makukuha. Pero nagulat kami dahil ang mga laman niya ay matataba. Ang kulay niya ay mukhang maputla pero pag kinain mo ay sadyang matamis na hinog na langka. At ito na nga, habang masaya namin pinagsasalusaluhan ang matamis na hinog na langkang nakuha namin, kami ay gumayak na rin papaalis at kami ay nagpasalamat sa inang kalikasan dahil sa ibinigay niya sa aming agahan. Thank you po, salamat. Thank you po. Ano? Dahil nga kami ay may lakas na, itunuloy-tuloy na namin ang aming paglalakad at paglusong dito sa pinakang huling lusungin para marating namin ang Binaliw Falls. Shoutout nga pala dito sa dalawa naming kasama na si Tana at si Ming. Ayan, sila ang salarin kung bakit kami ay bumalik ngayon dito ulit sa Binaliw Falls. Masayang masaya naman sila habang nasa daan at hindi pa nga nakakarating ay talaga namang excited na sila. Lalo na nang masilip nila ang bungad ditong Binaliw Falls. Pagkadating namin dito ay hindi ko muna sila inaya sa taas at dito muna kami dumiretso sa baba. Pakaway nga muna dahil ako lang ay natutuwa sa tuwing may nasasamahan at sila ay nasisiyahan. Inabot tanaw nga lang muna namin itong unang falls sa makikita mo dito pagbaba at dumire-diretso na rin kami naglakad para maabot namin ang pangalawang falls. At syempre bago ka tuluyang makababa ay may kasamang mapapaupo-upo ka muna. Sa pagbabaybay ng ilog ay hindi naman talaga ganun kadali, pero talaga namang masisiyahan ka dahil sa makikita mong sukli. Halos malapit na kami sa mismo naming pupuntahan pero nagtagal kami dito sa taas kasi talaga yung tatlo ay nalibang para magpicture muna. May maganda talaga kasi dito mga kagalang spot para pagpicturan. Sabi nga masyado lang mataas kaya dubli ingat ka. Hindi rin po pwede na kapag nakita mo itong tubig na itong rumaragasa, akala mo lang ay hindi malakas pero kapag umupo ka dyan ay talagang madadala ka. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta lang uupo sa tubig kasi talagang napakadelikado. Ituloy-tuloy na namin ang aming pagbaba na makatapos silang magpicture para makarating na kami dito sa aming mismong pupuntahan. At ito na nga yung baba niya. Pagbaba mo dito sa baba ay hindi mo agad makikita ang talon kasi papasok pa siya doon sa loob. Kaya nga mga kagala, napakadelikado dito kapag 3 araw sunod-sunod na umuulan ay hindi ka pwedeng pumunta. Kasi unang-una hindi mo rin talaga may enjoy dito kasi hindi ka makakalapit sa falls, hindi ka makakapasok sa loob at hindi ka lalo makakapaglangoy dahil sa lakas ng current ng tubig. Kaya nga mga kagala kapag pumupunta dito kahit maganda ang lugar ay talagang dubli pag-iingat, hindi puro kasiyahan. Noong mga nakaraan sana may gusto din akong samahan ditong kaibigan kaya lang nalungkot din naman ako kasi hindi ko siya natupad samahan. Sabi ko babawi na lang ako next time kasi mahirap din naman makipagsapalaran. Baka ang pakay namin ay mag-enjoy lang, baka mapahamak pa sila dahil sa pagsama ko. Kaya sabi ko marami pa namang pagkakataon sa ibang araw na lang. Pagkatapos naming maglangoy, nagpasya na muna kaming kumain ng pananghalian kasi hindi pa rin naman kami nag-aagahan. Maaga kasi kaming gumayak pumunta dito kasi mas okay kapag maaga ka dito pumupunta. Masarap kasing maglakad kahit may kalayuan kasi hindi pa mataas ang sikat ng araw. Saka nai-enjoy mo na rin kasi malamig sa pakiramdam sa balat. Pero talagang hindi naman ganun kainit maglakad papunta dito mga kagala kasi napakarami talagang puno. Tara, kain na tayo mga kagala ko. Meron kami ditong dalang kamatis, itlog na maalat,
Adobong atay na dala ni Lala, adobong liempo na dala ni Ming, may langka akamay, may dragon fruits, may mangga, at kung ano-ano pang mga pagkain at chichiriya. Okay na rin naman, nairaos na ang saya. Pagkatapos sa aming kumain, maglangoy, kami ay nagpasya ng pumunta sa taas, dun sa unang falls sa nadaanan natin kanina. Habang nga kami ay naglalakad, ay may nakita kaming bagong kaibigan. Nandito siya, ayan sa sanga, hindi na namin siya ginambala pa. Sabay nilingon ko ulit ang aming pinanggalingan para magpasalamat. Naglalakad na nga kami dito papunta sa taas, tawan-tawa kami kay Ming. Ay naku Ming, hindi mo yan makakalimutan. Akala niya mababaw kasi tiwala siya sa pagdaan ni Lala. Pero pag-apak niya, naku, unang apak pa lang, lublub agad, basa ang bag. Pero sa kabila nun, sabay balik niya, tawa lang kami ng tawa. Sabi niya, ito ang masarap sa mga ganitong lakad. May mga ganito talagang hindi inaasahan. Ang nakakatuwa lang mga kagala sa mga ganitong kasama ay yung laging game at hindi maarte sa daan. Tara, tuloy-tuloy na tayo pataas mga kagala ko. Nandito na halos kami sa taas sa unang falls na nakita natin kanina na nilampasan lang natin. Ito na siya, napakalinaw din ng tubig nito mga kagala. Kanina ay parang halos nagdadalawang isip sila na kung pupunta agad dito kaya sabi nila sila ay nag-i-enjoy pa daw sa baba. Pero sa totoo lang mga kagala, nung marating nila ito kahit hindi ganun kataas yung falls kumpara dun sa baba kanina. Pero sobra talagang na-enjoy nila dito. Kasi yung paglalangoy nila may mas mababaw dito tapos may malalim din agad kapag gusto mo. Pero dahil nga hindi naman kami ganung magaling lumangoy ni Ming kaya nasa gilid-gilid lang kami. Tinatry din naman sana naming maglangoy palalim kaya lang ang naiisip po laging pag-iingat kaya hindi na lang talaga ako sumusubok. Marahil nadala na ako sa dating nangyari sa akin ng dalubis na akong halos malunod. Kaya ganito na lang ang gawa namin ni Ming, pa-emote-emote na lang. Pero si Seb, yung anak ni Lala, ay sobra talaga niyang na-enjoy. Halos dito na rin siya natutong maglangoy sa pasama-sama niya sa amin sa paglalakwat siya. Pero kahit may kasama kami mga bata, ay talagang hindi namin pinababayaan. Isinasama lang namin sila para bata pa lang ay ma-enjoy na rin nila yung mga ganitong nature trip kaysa sa magbarkada. Kaya okay na rin na sa ganito sila mawili. At sa mga bawat lakad nga naman namin ay nawiwili siyang sumama. Kaya kapag alam namin okay at pwede siyang sumama, isinasama namin. Sa tinagal-tagal ko nang nagbabalik-balik dito mga kagala ay hindi pa ako nakakaakyat doon sa taas. Sila lang palagi yung mga nakakasama ko. Pero sa pagkakataong ito, nag-aaya ngayon ito mga kasama ko na umakyat daw sa taas. Kaya lang nakikita ko silang tumatalon pababa. Sabi ko baka hindi ko kaya pero pwede naman palang dumaan sa gilid. Kaya naman ako'y sumama rin at naintriga ako kung gaano kaganda sa taas. Pero nung makita ko mga kagala, grabe, sayang hindi ko nga lang nadala yung cellphone ko para picturean. Alam mo yung mga nakikita mo sa mga magazine na magagandang view, na magagandang mga nature. Ayun, ang ganda talaga niya, hindi mo ma-explain. Sa totoo lang mga kagala, sabi ko sayang talaga. Pero dahil si Di at si Tana lang ang may lakas ng loob at maalam lumangoy, kaya naman yung pababa ay tinalo nila. May kataasan din yun mga kagala sa personal, hindi nga lang ganong halata kapag nasa video. Kaya kapag tumatalon kayo dyan ay may kadulasan din ang paakyat, saka yung pagtalon nyo pababa ay medyo mataas din yan at malalim yung tubig kaya doble laging ingat. Plus mga kagala, kapag kayo ay pumupunta dito ay wag na wag nyong kakalimutan na dalhin yung mga basura ninyo pataas kasi sayang naman ang ganda ng kalikasan. Pero sa ngayon naman ay nagpapasalamat kami dahil wala pang nagpapasaway dito. Basta wag natin palaging kakalimutan, dadat na natin ng malinis, dapat iiwan din natin ng malinis. O paano mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye!